Hello guys! Good evening, good morning, good afternoon, saan man kayo sulok ng mundo. Pikero Jim Rib po. Ito na naman ay manood lang at mag-o-opinion lang ako. Tungkol ito sa seaman at pulis, mga pulis na caught in the act. Si Mrs. nung dumating yung seaman, na caught in the act po siya. Kawawa naman kasi yung mga OFW natin, no? Ako OFW din ako. Kawawa ako dito sa kakudkod, sa katrabaho dito sa aking bansa kung saan man ako dito na padpad ngayon. Pero ito kasi seaman ito. At niloko siya ng kanyang misis, pinapakita pa ng misis niya yung ginagawa nila, nagpinopost pa sa social media, hindi pa kung gaano kasakit yun. At ito na nga, nahuli niya nga, na umuwi siya, na caught in the act niya, may kasama siyang pulis. Kaso nga lang kaya sila nakarating kay Rapitolpo kasi hindi rin alam na masyado ng mga pulis yung proseso kung paano na pwede naman na sana hindi pakawalan, i-inquest na kaagad. Kaso nga lang pinakawalan ng mga pulis kasi nga hindi nila gaano alam pa ang batas, hindi man lang sila nagtanong. At ito nga, seaman nga ito, kawawa naman. At syempre, ang puso ko ay sa mga seaman, sa mga OFW, kasi OFW din po ako. At alam ko po kung paano po ang buhay ng isang OFW, napakasakit, lalo na kung yung pamilya mo sa Pilipinas, o asawa mo, or mapalalaki o mapababae na hindi honest sa kanilang mahal sa nagtatrabaho sa labas ng bansa. Ito po, panoorin natin, sabay-sabay tayo. Manunood lang po ako at later mag-o-opinion po ako. Manood po tayo, sabay-sabay tayo. January 5, alas 11 po ng gabi, dyan po sa Barangay Alapan, Imus, Cavite. Meron po tayong video, panoorin po natin. Okay. Hey, Richie, ano? Oh, ano? Ano? May busi dito ka! Artista mo ka dito! Ano? Ano? Oh, ito nga, ebidensya! Ano? Akala nyo hindi ako susulpot? Ha? Oh, ano? Ano? May busi dito ka! Ano? Respeto! Ano? Ang tibay ng mukha ninyong dalawa? Ha? Wala ka bang bra? Yan ang ginagawa ninyo! On board ako! Ang tibay ng mukha mo! Ngayon, pararamdam ko sa'yo! Ako mag-iibas ng rehas! Sa sinasabi mo! Tama na, please. Ha? Tama na. Ngayon, tapos ang diskarte mo! Ano? Dito lang, ebidensya to! Ayan ang pulis, oh! Oh, usasan nyo yan! Gusto nyo eksena, di ba? Hindi! Pulis yan! SOP yan! SOP! SOP! Sabi mo susunod! Sabi mo susunod! SOP! May complain tayo! Parawa ka na, ha? Ha? Bakit? Pwede yan! Arestuhin! Pag-pray na po yung tao. Ha? Ano? Ano? Ngayon, nahihiya ka sa anak natin nung ginagawa ninyo dalawa. Black. Ha? Tignan natin. Tama na. Nagula ka lang. Hindi, Okay. parang walang alam yung mga pulis. Pati parang ako hindi nila nabulabog gaano dun sa alam. video. Very intense. Ma-action. Nasa linyang telepono si Mr. Reagan Cruz. Isa po siyang seaman at siya po yung huli sa akto sa kanyang misis Hindi at doon sa makatayo ng kalaguyo bahay ni kasi- misis. Sir Reagan, magandang hapon po, Sir Reagan. Nakapanty. Manang hapon, sir. Buti po, sir, na tiyempuhan nyo at alam nyo na sa mga oras na yon nandun si misis at yung kanyang kalaguyo. Bali, sir, parang naiiyak kasi ako pag naalala ko. Ayan. Bali, nangyari dyan, sir, lahat na ng mga kaibigan ko, kapitbahay ko, nagsasabi sa akin. Okay. Tapos, dasal na lang ako, on board kasi ako Opo. nung nalalaman ko yun. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko yung kasambahay ko na lang, sabi ko yun na lang ang tanging paraan ko na makita, na malaman ko kung nasa bahay. Okay. Tapos, hindi ko, ngayon, nung pagkapunta Buti sir na nakuha niyong kakampi yung kasambahay ninyo. Malaking bagay yon. So, Malaking tulong bagay yun. talaga. Okay. Malaking bagay talaga yun. Tapos ang nangyari, December, dumunting na ako dito, December 9. Opo. Tapos sabi sa akin, na mga December 24, may nandito daw sa bahay. Opo. Inisip ko, baka pakagat lang, baka malaman na nasa bahay ako, na nasa Pilipinas na po ako. Okay. Pero yung alote niya po, nakaset na po yun hanggang
kung abutin ako ng January, may marireceive pa siya para mahuli ko talaga na nandito sila sa bahay. Ngayon, nung pagkahuli, nang sabi ng kasabay na hindi niya na daw kaya, nag-text siya ulit sa akin na nandito siya sa bahay. Pagka sabi ko, paano mo nasabi? Sabi niya, sir, pag nalalaman na dito ka, pumupunta na ng, aalis yan. Ang huling update nila, nasa Japan daw ako. So, hindi nila alam na parating po kayo. Ang pagkaalam nung dalawa, kayo po nasa barko pa rin. Opo. Hindi nyo pinaalam na ikaw papauwi. Hindi po pinaalam. Kasi, dahil lahat po, kasi on board ako, pinutok nila yung issue nila na may relasyon silang dalawa eh. Okay. Tapos, parang pinapatay nila ako by social media. Yung pinupost nila laki yung halikan nila, anniversary nila. Pinapasama ang loob nyo. Oo, parang ang gusto sa akin, mabuang ako sa onboard. Masira ang ulo ko. Kumbaga, Alam garapala niyo, na po ito para ma-stress ka hanggang sa ma-depress ka at meron ka magawa sa sarili mong hindi maganda. Totoo niya, sir, nanginig ako nung nalaman ko yun. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako naimik. Hindi ko alam kung ano tatrabahuin ko. Sabi, paano gagawin ko? Kapit na lang, sabi ko. Buti na lang may mga kaibigan talaga. Kadasal. Tapos hingi ako, sabi ko, kailangan ko kasi ang mga pinapost nila, picture ng una. Yung mga picture nila na video call. Dasal ulit ako, sabi ko, hindi pwede to. Hindi kaya to. Pwede demand. Ayun na nga ang pinakamasakit. Huling-huli niya sa akto. Ayan, ipagpatuloy po natin yung panood natin mga guys. Lumipat ako ng pwesto kasi yung amo ko gising na. Kaya andito ako ngayon sa kwarto ko. Nakita mo yung video, pinadalan ka namin yung video. Yes, sir. Tama ba yung ginawa ng pulis at pinakawalan kasi hindi naman daw nakitang nakapatong, magkasama lang sa kwarto at nakapanty si Mrs. Although nabulaga sila, nagulat pareho. Wala raw kaso yon, sabi ng mga pulis. Gusto kasi mangyari ng police, Sir Rafi, is that magkapatong talaga bago nila arestuhin. But our law is hindi na kailangan hintayin yung ganun, no? Hindi ganun kabastos ang ating batas, Sir Rafi. In fact, sa Rule 113, Section 5 ng ating criminal procedure, pwede mo nang arestuhin yung tao in the presence of a policeman kapag gagawa pa lang siya, kakagawa pa lang, or ginagawa niya mismo yung crime. Dito obvious naman, Sir Rafi, is the crime of adultery is either gagawin pa lang nila or kakatapos lang nilang gawin. Okay. Dapat dito, Sir Rafi, sinubject na nila sa isang inquest investigation yung kanilang mga naarestong tao. At doon sana i-determine ni fiscal kung meron bang probable cause. Habang hinihintay po yun, pwede pong sanang i-detain ng ating mga police yung mga suspect natin. And then i-inquest na. And then let the Yes, fiscal decide kung ano yung narapat. So, Yes, may sir. pagkakamali Tama dito yung police. Yung nagsabi na, pasensya ka na, hindi kasi nakapatong, kaya hindi namin to i-hold. Mali yung police doon. Sobrang mali po, Sir Rafi, no? Kasi ngayon, hindi na pwedeng gawin yun ulit dahil hindi na po nila ginagawa yung crime now or hindi na nila about to do yung crime right now. So ngayon po, malalagay tayo sa posisyon na kailangan nang mag-file ng isang complaint affidavit para maumpisahan ng preliminary investigation, which more than doubles the time po ng procedure. Abala pa. Samantala nandoon na yon, inquest na lang ang kailangan. Tama po, Sir. And then, di ba, pagkatapos inquest, pwede sila mag-bail and then tuloy-tuloy na yung pag-usod ng kaso. Parang Pwede pa wala tayo ka lang yung mga mag-direct filing ngayon. Pwede pa naman mahabol. Yes, sir. Hindi na mamatay yung cause of action. No? Pwede pa tayo mag-file ng adultery laban po dito sa dalawang to. Dahil ginawa pa rin po nila yung crime. Unfortunately, dahil sa ginawa ng mga police, Hindi yun nga makayaw po, yung Sir Rafi, bahay aabutin kasi na tayo ngayon ng 3 buwan, 2 buwan para lang po habulin Nakapantry lang. itong napaka-obvious na kaso na to. Okay, maliwanag. Yung mga pulis natin dito ay nagkamali. At Hindi mukhang lang- hindi nila alam yung batas. Hindi lang po yun ang nangyari, sir. Nung kinuha ko na yung mga bata, so wala akong choice. So kinuha ko na lang yung mga bata kasi Opo. nag-iiyak sa labas eh. Nandun po yung mga bata sa bahay. Opo, dito. Yung makikita niyo sa video, nandun yung bunso kong anak. Okay, tawagan mo ulit sa Atty. Garrett. Pwede to doble child abuse. Nandun po yung Opo, bata meron sa kama. kasi Tawagan mo si sinabi rin Atty. po ng Garrett. bata. Tingnan ko ulit yung video. Guys, ulitin nga yung video ulit. Sinasabi rin po nung bata na Sandali. Then tawagan mo ulit si Atty. Garrett. Dobleng kaso to. Saan yung bata dyan? Nandun sir, nandun po sa kama. Nandun sa kama. Opo, nakahiga po sa kama. Ayun po, ayun. Okay. Sige. Wow. Double hit to. Atty. Garrett. Yes, sir. Yes, sir. Okay, bukod sa
adultery. Habang gumagawa ng kabalastugan yung dalawa, yung bata nandun sa kama, nakikita yung pinanggagawa nila. May panibagong kaso to. Yes, sir. Yes, sir. No, napaka-baboy ng kanilang ginawa. Bagay na hindi maganda sa pagpapalaki ng bata, yung makikita niya ang kanyang nanay nakikipaglabuyo sa hindi niya tatay. So, isasama natin, bukod sa adultery, Sir Rafi, yung child abuse natin dito. So doble, adultery, child Doble abuse. Walang siyang Yes, kawala sir. dito. Okay. Wala. Salamat ulit, Attorney Garrett. Okay, so Sir Reagan, habulin na lang po natin sa direct filing. Yun nga lang. Pero yun pa, sir, yung... Nakapag-file na po kayo, sir? Hindi po, wala pong nangyari. Wala. Kasi ang nangyari po, dun, sabi sa psychiatric daw yung bata, isinpsychiatric ko. Ngayon, wala pa rin ng resulta. Tapos nagkukwento sa akin yung mga, ganun pala ang proseso ng na-trauma sa bata. Pinukwento niya lahat, pinukwento nilang dalawa, unti-unti ang nangyayari at nakikita nila ayaw kumain ng bata ng saging kasi Okay. So ano pong sabi ng ano? Anong sabi po ng mga pulis? Hindi pwede kasi hindi nakapatong, and then sabi Opo. nila ipapsychiatrist muna bago magkaroon ng kasong child abuse. lahat po. Okay. Ganito, sir. Kung ano po yung mga narinig mo sa mga pulis, ano po yung mga nasabi sa inyo ng mga pulis, kunyari, sir, wala kayong napakinggan sa kanila. Start fresh po tayo. At ito na po yung tama. Kasi po, nagsalita po yung bata sa pamagitan po ng Attorney Garrett. Dapat yun na-inquest na tuloy-tuloy. Para hindi natin mag-antay ngayon, mag-antay tayo ng 2-3 months bago lumabas ng resolution yung si fiscal. Whereas yun, nandoon na dapat diniretso na agad sa piskalya for inquest. And then B, sir, may child abuse case dito. Maliwanag na maliwanag. Sige, sir, habulin natin sa korte. Kausapin natin si Colonel Gerald D. ng Imos, Cavite. Magandang hapon po, Colonel D. Magandang hapon po, sir, sa inyo, sir, at sa inyo pong mga taga-subaybay dito po sa inyong programa po. Magandang hapon po sa lahat. Okay. Colonel, may pagkukulang po yung mga tao ninyo. Siguro from now on, Colonel, dapat meron pong konting training o seminar ang inyong mga tauhan tungkol sa mga batas. Yung mga simpleng batas na mga family code, family law, nang sa gayon, alam nila kung anong gagawin nila kapag nakatanggap sila ng mga reklamo. Gaya nito, na huli naman sa akto, yung si Mrs. kasama yung kanyang kalaguyo, hindi nila kinulong kasi hindi raw nakapatong, dapat nakapatong para maikulong. Sana doon pa lamang, caught in the act na magkasama, pwede na sana i-inquest yung Colonel. Sandali po, Colonel. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. yung bata ngayon, takot na takot sa saging. Pag nakakita ng saging, nandidiri siya sa saging. Yes, sir. Okay. Ayaw niyang kumain ng saging kasi nakikita niya yung si lalaking kabit palaging kinakain ni Mrs. So Yes, that's okay. plain and Yes. simple talaga ang child abuse, very clear. Di ba, Yes, sir. Attorney Very, Garrett? very clear po. No? Yes, sir. Tama po. Ayun nga, hindi nga natin maiwasan pag kahit na hindi OFW, kahit hindi on board, kahit hindi seaman, may mga pamilya talaga na mapababae o mapalalaki man ay hindi kayang hindi kayang pigilin yung tukso. Hindi ko alam kung anong nasa isip nila kasi ako ay isang OFW po. Maraming salamat po sa nanood sa akin, OFW po dito sa Cyprus. Pikero Gemreb, OFW yung isang account ko, OFW Gemreb. Dito po sa Cyprus, ang isang account ko dito ngayon gamit ko ay Pikero Gemreb po. Maraming salamat po. Thank you for watching.